Tinanong ni Lin Zichen si Ma Weiwei kung ano ang kailangan nito kay Shen Qingan, na nakatayo sa tabi niya. Maayos at walang pag-aalinlangan na ipinaliwanag ni Ma Weiwei na siya ay nag-usisa lamang kung paano natapos ni Lin Zichen ang napakahirap na misyon ng Catgirl. Idinagdag pa niya na nais lamang niyang malaman ang mga detalye, kung maaari itong ibahagi. Gayunman, diretsahang tumugon si Lin Zichen at sinabi na hindi iyon maginhawang pag-usapan. Walang ipinakitang pagtutol si Ma Weiwei, tahimik niyang tinanggap ang sagot at tumalikod upang umalis. Bago pa siya tuluyang makalayo, inanyayahan siya ni Shen Qingan na pumasok muna at uminom ng tsaa. Subalit magalang itong tinanggihan ni Ma Weiwei, ipinaliwanag na may iba pa siyang aasikasuhin at marahil ay maaari na lamang sa susunod. Matapos ang kanyang pag-alis, nagsalita si Shen Qingan at sinabi kay Lin Zichen na sa kanyang palagay ay mabuting tao si Ma Weiwei. Ipinaliwanag niya na ito ay nag-alala para sa kanya at nagpadala pa ng mensahe upang balaan siya tungkol sa maling impormasyon na may kaugnayan sa misyon. Dahil dito, iminungkahi ni Shen Qingan na mas makipag-ugnayan pa sila kay Ma Weiwei. Sumang-ayon si Lin Zichen at idinagdag na dahil nakatira lamang ito sa ibabang palapag, malugod niya itong tatanggapin anumang oras. Kalaunan, sa Tianrenge Research Institute, nagtitipon sina Liu Chuanwu at Song Yuyan kasama si Lin Zichen. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Liu Chuanwu na nasaksihan niya mismo kung paano kinompronta ni Din Ma Jianhe ang direktor ng mission system. Ang mainit na pagtatalo ay nauwi sa isang pisikal na santukan. Agad na naghinala si Song Yuyan na ang insidente ay may kaugnayan sa maling impormasyon tungkol sa misyon ng Catgirl. Kinumpirma ito ni Liu Chuanwu at ipinaliwanag na tinanggap din mismo ni Ma Jianhe ang misyon, kaya't lubos itong nagalit matapos muntik nang mapatay ang kanyang anak dahil sa maling pagtataya sa antas ng lakas ng target. Dagdag pa ni Song Yuyan, malinaw na nakasaad sa mission briefing na ang Catgirl ay ordinary tier 6 lamang, ngunit sa katotohanan ay umabot ito sa ordinary tier 9. Pagkatapos nito, direktang tinanong ni Liu Chuanwu si Lin Zichen kung paano niya nagawang tapusin ang misyon gayong siya mismo ay ordinary tier 6 lamang. Pabirong sumingit si Song Yuyan at nagtanong kung may tumulong bang eksperto sa kanya o kung gumamit siya ng anumang patibong. Mahinahong itinanggi ni Lin Zichen ang dalawang posibilidad at malinaw na sinabi na tinalo niya ang Catgirl ng mag-isa, gamit lamang ang purong pisikal na lakas. Gulat na gulat sina Liu Chuanwu at Song Yuyan. Nakanganga sila habang sinusubukang i-proseso ang kanyang sinabi, lihim na iniisip kung itinatago ba ni Lin Zichen ang tunay niyang lakas. Habang naguguluhan ang kanyang mga mentor, tahimik na tinakpan ni Lin Zichen ang kanyang mukha, bakas ang pagod sa kanyang anyo. Sa kanyang isipan, matapos ang ilang araw ng pakikisalamuha sa kanila, napagtanto niyang sila ay tunay na mabubuting tao. Dahil dito, napagpasyahan niyang sabihin na ang totoo tungkol sa kanyang kakayahan, lalo na't maaari silang makatulong sa pagsasaliksik ng teknik sa pagbubukas ng aperture. Pilit siyang ngumiti at nagsimulang magpaliwanag, sinabing ang kanyang tunay na lakas ay kamakailan lamang umabot sa ordinary tier 9. Bago pa tuluyang maunawaan ni Liu Chuanwu at Song Yuyan ang ibig sabihin nito, idinagdag pa niya na nakumpleto na niya ang kanyang unang full-body tempering at kasalukuyan ng nasa ikalawang skin tempering cycle, isang pahayag na muling naghatid ng matinding pagkagulat sa dalawa. Habang unti-unting pinoproseso ni Liu Chuanwu ang balitang ito, nagsimulang manginig ang kanyang katawan dahil sa emosyon. Sa labis na tuwa, napaiyak siya at sumigaw, ipinahahayag na sa wakas ay ginantimpalaan na ang kanyang mahabang taon ng pagsisikap. Sa kanyang isipan, nakita niya ang sarili at si Lin Zichen na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ipinapahayag na sa ganitong uri ng talento, tiyak na magtatagumpay ang landas ng mga purong dugong tao, at balang araw ay kikilalanin ang kanilang mga pangalan sa buong mundo. Pagbalik sa realidad, patuloy na umiiyak ang Din habang ipinaliliwanag na ginugol niya ang ilang dekada sa pagsasaliksik sa pure blood path. Isinakripisyo niya ang yaman ng kanyang pamilya at nauwi pa sa paglayo ng kanyang asawa at mga anak, lahat iyon ay tila walang naging bunga.
Ngunit ngayon, sa paglitaw ng isang henyo tulad ni Lin Zekhen, naniniwala siyang sa wakas ay uusbong ang landas ng purong dugo. Lubos na nabigla si Lin Zekhen at hindi niya maunawaan kung bakit biglang umiiyak at tumatawa ang matandang Din. Nang makabawi si Liu Chuanwo, inilagay niya ang kamay sa balikat ni Lin Zekhen at hayagang humanga sa kanyang pambihirang talento. Sinabi niya na kung hindi lamang sa kakulangan ni Lin Zekhen sa source power, iisiping isa siyang dayuhan mula sa source land. Dahil dito, nagulat si Lin Zekhen sa hindi pamilyar na terminong iyon. Ipinaliwanag ni Liu Chuanwo ang kanyang teorya, sa mundong may mga aberrant beast, makatuwirang may umiiral ding mga katapat, mga dayuhan o mga likas na pinagpala. Maging si Song Yuyan ay nabigla at nagsabing ngayon lamang niya ito narinig. Dahil sa pagkamausisa, tinanong ni Lin Zekhen kung ano ang tinutukoy ng source power. Ipinaliwanag ng Din na ito ay isang natatanging enerhiya na exclusive sa mga nilalang mula sa source land, katulad ng ki, dugo, at espiritual na kapangyarihan. Nang tanungin ni Lin Zekhen kung paano ito ginagamit, inamin ni Liu Chuanwo na wala siyang malinaw na sagot, sapagkat 2 beses pa lamang siyang nakatagpo ng ganoong mga dayuhan sa buong buhay niya. Umismid si Song Yuyan at inakusahan siyang nagyayabang, itinuturo na dahil nakastock lamang siya sa ordinary tier sham, hindi siya kailanman makakapasok sa source land. Nagtanong si Lin Zekhen kung may kinakailangang antas ng biolohikal upang makapasok doon. Kinumpirma ni Liu Chuanwo na napakataas ng pamantayan at ang sinumang mas mababa roon ay magiging abo lamang. Ipinaliwanag niya na ang mga dayuhang nakilala niya ay dito sa lupa niya nakatagpo, hindi sa source land. Ang una ay isang babaeng disipulo na tinanggap niya ilang dekada na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy ang kanyang paliwanag, nagkaroon ng isang malinaw na pangitain si Lin Zekhen, si Luo Chenshu, na lumalaban sa mga halimaw. Dahil dito, napagtanto niya na ang misteryosong senior sister ni Shen Qingan ay isa sa mga makapangyarihang dayuhang iyon. Ipinagpatuloy ni Liu Chuanwo na ang ikalawang dayuhan ay kanyang nakilala sa sinaunang guho, kung saan nila natuklasan ang blood tempering art. Matapos ibahagi ang mga lihim na ito, mariin silang binalaan ni Liu Chuanwo na huwag kailanman ipagsasabi ang impormasyong ito kaninuman. Agad na nangako si Song Yuyan na pananatilihin ang katahimikan, at sinabi ng Din na nagtitiwala siya sa kanila. Binigyan din niya ng babala si Lin Zekhen na itago ang tunay niyang lakas upang hindi mapansin ng mga mapanganib na heretic na laganap kahit sa loob ng unibersidad. Bilang praktikal na solusyon, iminungkahi ni Liu Chuanwo na kung nais ni Lin Zekhen na kumuha ng mga misyong naaayon sa tunay niyang lakas, gamitin niya ang account ni Song Yuyan. Dahil pareho silang ordinary tier sham, maaari siyang lumaban ng buong lakas nang hindi inilalantad ang kanyang mabilis na pag-unlad. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Lin Zekhen. Dala pa rin ng pagkamausisa, tinanong niya ang Din kung may nalalaman ito tungkol sa source land. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Liu Chuanwo at ipinaliwanag na ang lahat ng impormasyon tungkol sa source land ay top secret at kakaunti lamang ang kanyang nalalaman. Pinayuhan niya si Lin Zekhen na huwag muna itong alalahanin hanggat hindi pa siya nagiging isang high-level being. Gayunpaman, nagbahagi siya ng isang mahalagang impormasyon, para sa mga tao, karamihan sa mga nilalang mula sa source land ay mga kaaway na patuloy na sumusubok sakupin ang Earth, at may mga makapangyarihang individual na naniniwalang ginagawa nila ito dahil may isang bagay sa Earth na kanilang ninanais. Naputol ang seryosong usapan nang biglang tumunog ang telepono ng Din, na may masayang ringtone. Sinagot niya ito ng may lambing at tinawag ang kausap na, "Baby," bago ipaalam sa kanyang mga estudyante na inimbitahan siya ng isang matandang kaibigan sa hapunan. Mabilis siyang nagpaalam at sinabing kontaken na lamang siya kung may kailangan. Pagkaalis niya, sarkastikong nagkomento si Song Yuyan na talagang masipag ang Din, iniisip na baka may inaasikaso na naman itong mga investment. Nang sila na lamang ang naiwan, hinarap ni Song Yuyan si Lin Zekhen at tinanong kung paano niya naitatago ang kanyang biolohikal na antas at ang progreso sa tempering nang hindi napapansin ng mga makapangyarihang tao.
Humingi ng paumanhin si Lin Zichen at sinabing hindi iyon maginhawang ipaliwanag. Sa loob-loob niya, alam niyang ang natural na camouflage ng kanyang sistema ang kanyang alas, at hindi niya ito maaaring ibunyag. Nagpakita ng mapakiusap na ekspresyon si Song Yuyan at sinubukang hikayatin siyang magsabi, nag-alok pa ng sariling sekreto bilang kapalit. Ngunit namumulang iginiit ni Lin Zichen na hindi talaga niya ito maaaring sabihin. Nang makitang hindi siya uurong, napabuntong hininga si Song Yuyan at tuluyang sumuko. Bigla namang nagbago ang kanyang kilos. May ningning ng kompetisyon sa kanyang mga mata, hinampos niya ang kanyang braso at iminungkahi na dahil pareho silang ordinary tier sham, dapat silang maglaban. Malawak ang naging ngiti ni Lin Zichen habang pumapayag, iniisip na ang laban-laban sa kapantay ay ang perpektong pagkakataon upang subukan ang sarili niyang lakas. Agad na kumuha ng panlaban na tindig si Song Yuyan at malinaw na ipinaliwanag ang kanyang kasalukuyang progreso, siya ay nasa ikalawang skin tempering, na kumpleto na ang ikalawang muscle tempering, at umabot na sa ikalimang bahagi ng ikalawang bone tempering. Pagkatapos nito, buong kumpiyansa niyang sinabi na umatake siya ng buong lakas. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.